Ayun. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. At purihin po ang Panginoon na tayo po ay muli niyang binigyan ng pagkakataon upang makapag-aral ng kanyang mga salita. At sa gabi pong ito ay ang ating pong pag-aaralan ay may pamagat na Finding Peace in Uncertainty. So paano po ba tayo makakahanap ng tunay na kapayapaan dito sa mundo natin na punong-puno po ng walang katiyakan? Kasi di ba po araw-araw merong mga balitang hindi maganda. May mga sakit, balita ng kalamidad, gera doon, gera dito. At yung mga bilihin ay tumataas na ang presyo. Meron namang mga problema sa pera, problema sa trabaho, sa pamilya, at kung ano-ano pang mga problema ang ating kinakaharap sa araw-araw. So kung papansinin po natin, yung buhay natin ay parang may ahalin tulad natin sa isang dagat na minsan po ay payapa, pero biglang may malakas na alon na darating. Kumbaga tahimik ang lahat, tapos sa isang iglap, biglang may darating na malakas na bagyo na nagbibigay ng takot sa bawat isa sa atin. Pero sabi nga po, di ba, na walang bago sa ilalim ng araw. Dahil ang mga alagad din po mismo ni Kristo ay nakaranas po ng bagyo. Literal na bagyo habang sila po ay sumusunod sa ating Panginoon. Kaya ngayong gabi po ay atin pong babalikan yung kanilang kwento sa Mark chapter 4 verses 35 to 41 na magbibigay po sa atin ng mahalagang aral sa kung paano po tayo makakahanap ng tunay na kapayapaan sa gitna po ng walang katiyakan dito sa sanlibutan. So ano po ba yung matututunan natin sa kanilang kwento? Accept that storms are part of the Christian journey. So ang mga bagyo po ay bahagi ng ating paglalakbay sa buhay Kristiyano. Sabi po sa Mark 4:37, "And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full." So yung habang ang mga alagad po ay kasama si Kristo na naglalayag sa dagat patawid po sa kabilang ibayo, bigla pong inabot sila ng isang napakalakas na bagyo. So hinampas po ng malalaking alon yung kanilang bangka at halos mapuno ng tubig sa loob. At makikita daw na kahit na sila ay mga sanay na mga isda sa dagat, itong pangyayari pong ito ay ikinatakot nila ng lubusan. Pero mapapansin po natin na yung mga alagad ni Kristo ay nasa sitwasyon na ito dahil sinunod nila si Kristo nung sinabi niya na tumawid sila sa kabilang ibayo. Sinunod nila si Kristo, pero makikita natin na nakaranas pa rin po sila ng bagyo. So minsan po kasi 'di ba napapatanong tayo bakit kaya nangyayari to sa buhay natin samantalang sumusunod naman ako sa kalooban ng Panginoon. At minsan pa nga 'di ba kapag kung kailan sumunod tayo, parang mas maraming pagsubok yung dumarating sa atin. So sa kwento pong ito po ay patunay na bahagi ng ating paglalakbay bilang mga Kristiyano yung mga bagyo o yung mga pagsubok. At yung pagsunod po sa Panginoon ay hindi siya nangangahulugan na kapag sumunod tayo ay hindi na tayo dadanas ng mga pagsubok, hindi na tayo mabibigo, or hindi na tayo mawawalan ng mahal sa buhay natin, at hindi na tayo dadanas ng paghihirap. So hindi po tayo exempted sa mga pagsubok pagkat sumusunod tayo sa Panginoon. Pero binibigyan niya po tayo ng kalakasan para ito po ay ating malapasan. Sabi po dito sa 1 Peter 4:12, "Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you." At sabi pa sa John 16:33, "In the world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." So dito, makikita natin na hindi na po tayo dapat na magtaka pa sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin na para bang ito po ay kakaiba o hindi pangkaraniwan. Dahil sabi nga dyan na talagang dadanas tayo ng tribulation o mga kapigatian o mga pagsubok dito sa sanlibutan. Kumbaga, ito po ay
normal sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano. Pero sabi nga ng Panginoon dito na tibayan natin ang ating loob dahil napanagumpayan niya na ang sanlibutan. So tandaan po natin na ang mga bagyo sa ating buhay ay hindi po siya patunay na iniwan na tayo ng Diyos. Sa halip ay ito po ay paalala na hindi pa po ito yung langit. At yung mga pagsubok ay paraan niya para subukin po yung ating pananampalataya at turuan tayong mas kumapit pa po sa ating Panginoon. At gaya nga ng sabi ko kanina na yung pagsunod po sa Panginoon ay hindi siya garantiya na wala nang dadaan na bagyo sa ating buhay. Pero ang sigurado po ay hindi tayo mag-iisa o nag-iisa sa pagharap ng mga pagsubok dito sa sanlibutan. So, kung ang mga bagyo po ay hindi maiiwasan, saan po kaya natin mahahanap ang tunay na kapayapaan? Real peace comes from Christ's presence. Sabi po sa Mark 4:38, and he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. So imagine niyo po, di ba, yung apakalakas na bagyo, galit na galit yung bagyo, yung mga alagad nagsisigawan na sa sobrang takot at yung bangka nila ay napupuno na ng tubig. At sa gitna ng kaguluhan na yon, anong ginagawa ng ating Panginoon? Sabi diyan ay natutulog, no? Mahimbing na natutulog sa kanyang unan. So bakit po kaya? Sabi po sa Desire of Ages, when Jesus was awakened to meet the storm, he was in perfect peace. There was no trace of fear in word or look, for no fear was in his heart. He trusted in the Father's might. It was in faith in God's love and care, that Jesus rested. So, ang Panginoon po, kaya po pala ganun kahimbing yung kanyang pagkakatulog sa kabila ng unos ay dahil ang kanya pong pananampalataya ay nasa ating Diyos Ama. So, nagtitiwala po siya sa pag-ibig ng kanyang Ama, kaya walang anumang pong unos o bagyo yung makakatinag sa kapayapaan na mayroon ang ating Panginoon. Kasi di ba po dito sa sanlibutan, pag sinabing peace, para sa kanila dapat tahimik, walang ingay. Pero ito po ay patunay na ang tunay na kapayapaan na hindi po base sa katahimikan sa paligid, kundi sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi pa po ay sa Isaiah 26:3, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. So mayroon pong perfect peace o lubos na kapayapaan ang mga nagtitiwala sa ating Panginoon. Psalms 46 verses 1 and 2, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. So wala po tayong dapat na ipag-alala dahil ang Diyos po ang ating kalakasan, ang Diyos po ang ating kanlungan at handang saklolohan tayo sa oras ng kaguluhan. Kasi di ba po, minsan, gaya ng nangyari nga po sa disciples na nagpapanik tayo dahil lang nakikita o ang tinitignan natin ay yung lakas ng hangin at yung hampas ng mga alon. Pero kung atin pong iisipin o lagi nating tatandaan na kasama natin ang Panginoon sa bangka na sinasakyan natin sa ating pong paglalakbay dito sa sanlibutan, sigurado pong magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga puso, anumang sitwasyon yung ating pong kalagyan. Pero ang nakakalungkot nga lang po na realidad ay madalas mas nananaig o mas nangingibabaw pa rin po yung takot sa ating mga puso. Pero kinakailangan po natin na pagsumikapan na piliin ang manampalataya sa ating Panginoon. So sabi nga po dyan, choose faith over fear. Mark 4:38, Master, carest thou not that we perish? So sa takot po ng mga alagad ay ginising nila ang ating Panginoon at sa sobrang desperado sila, nagawa nilang
itanong ito sa ating Panginoon. Sinabi nila na, Panginoon, wala lang ba sa'yo kung tayo ay mapapahamak o kung tayo ay mamamatay? At itong mga alagad na ito ay mga bihasa o ilan sa kanila ay bihasang mangisda o laging nasa dagat. Pero dahil dun sa bagyo, naalis nito yung kanilang tapang. Kaya nga takot na takot sila at napatungon sila sa Panginoon kung Panginoon, wala ka bang pakialam kung ano man yung mangyari sa amin o kung ano man yung mangyari sa atin? Sabi dito, fear says, God doesn't see, God doesn't care, I'm all alone. Faith says, God is with me, He is in control, He will never leave me. So ganito po yung nagagawa ng takot sa atin. Nagagawa natin pagdudahan o questionin yung pag-ibig ng ating Panginoon at nakakalimutan natin yung kanyang mga pangako. Pero paulit-ulit pa rin niya tayong pinapaalalahanan sa kanyang banal na salita. Sabi po sa Isaiah 41:10, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. So, napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon na kasama natin siya sa anumang hamon ng buhay. Kaya, hindi po natin kinakailangan na mangamba o matakot. Sabi pa, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So, doon po sa story, pagkatapos patigilin ni Kristo yung bagyo, tinanong siya ng kanyang mga alagad tinanong niya yung kanyang mga alagad kung bakit ba sila natatakot. Hanggang ngayon ba, wala pa kayong pananampalataya sa akin? So, kung tayo po kaya tinanong ng Panginoon ng ganon, ano po kaya yung isasagot natin sa Kanya? Nasa dami po ng mga pagsubok na nalampasan natin dahil sa tulong po ng ating Panginoon, hanggang ngayon po ba ay hindi pa rin tayo nagtitiwala sa Kanya na mapapanagumpayan natin kung ano man yung pagsubok na pinagdadaanan natin sa panahon ngayon? Sabi po dito sa Desire of Ages, worry is blind and cannot discern the future. But Jesus sees the end from the beginning. In every difficulty, He has a way prepared to bring relief. Our Heavenly Father has 1,000 ways to provide for us, of which we know nothing. So, ang bawat pagsubok po ay pagkakataon. It's either hahayaan natin na yung takot ay manaig sa ating mga puso o hahayaan natin na lumago o mas tumibay yung ating pananampalataya. Sabi nga dito na, fear looks at the problem, faith looks at the problem solver. So kapag tayo po ay puno ng takot o pag-aalala, puro problema po yung makikita natin. Pero kapag tayo naman po ay punong-puno ng pananampalataya at tiwala sa ating Panginoon, makikita po natin yung ating tagapagligtas o tagapaglutas ng ating pong mga problema. At ito naman po yung maganda kapag pinili natin ang faith over fear. So our peace becomes a witness. So hindi lang ito magdadala sa atin ng pagpapala at kapayapaan, ito rin po ay magiging testimony o patotoo sa mga tao sa ating paligid. Sabi po sa Mark 4:41, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey Him? So pagkatapos na patigilin ni Jesus yung bagyo, natakot at nagkaroon ng pagkamangha yung mga alagad at napatanong sila kung anong klaseng tao ba ito na kasama natin na kahit ang hangin at dagat ay kanyang napapasunod. So, makita po natin na ito po yung kapangyarihan ng kapayapaan ni Kristo na hindi lang ito napapakalma yung ating mga puso, kundi nagiging buhay na patotoo rin ito sa mga tao sa paligid natin na maaaring magdala sa kanila patungo sa ating Panginoon. Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng kapayapaan na hindi po maibibigay ng sanlibutan. At kapag tinanggap po natin yung kapayapaan ni Kristo, ito po ay makikita ng ibang tao sa ating buhay.
Kasi di ba ang mundo po ay punong-puno ng galit, punong-puno ng takot at kaguluhan at kung ano-ano pa. At ang lahat ay naghahangad ng kapayapaan. At tayo po na mga nag-aangkin na bayan ng Diyos ay tinatawagan tayo na ipakita ang kapayapaan ni Kristo sa magulo nating mundo. Kaya sabi nga po dito na sa Matthew 5:16 na, "Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." So kapag pinakita natin na mayroong kagalakan o kapayapaan sa ating mga puso kahit na may mga unos o may mga pagsubok na pinagdadaanan, ito po ay mas makapangyarihan pa sa libu-libong sermon na ating sasabihin sa mga tao. Kasi maaring hindi nila maalala yung mga bagay na sinasabi natin, pero hindi nila makakalimutan kung paano tayo namumuhay ng may kapayapaan at pag-ibig sa kabila ng mga pagsubok. So, gaya po ng isang lighthouse sa gitna ng malakas na unos, hinahampas ito ng malalaking alon, malalakas na hangin at napapalibutan ng dilim. Pero hindi po ito natitinag. Sa halip ay patuloy itong nagliliwanag para gabayan yung mga barko papunta sa ligtas na pampang. So, ganoon din po sa atin na hindi natin mapipigilan yung mga pagsubok o problema sa buhay natin, pero kung nakikita ng tao na nananatili lang tayong matatag, nananatili tayong kalmado, at nananatili tayong nagtitiwala sa ating Panginoon habang ang niyayanig ng mundo ang lahat, madadala natin sila sa paanan ng ating Panginoon na siyang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan. Kaya ito pong tunay na kapayapaan ay hindi lang po ito para sa atin, kundi para sa ibang tao rin. At tandaan natin na yung ating pamilya, yung ating mga kaibigan, yung ating mga katrabaho at yung mga tao sa paligid natin ay nakatingin sila kung paano tayo humaharap sa bawat pagsubok na pinagdadaanan natin sa araw-araw. At kung tayo po ay natataranta o nag-aalala katulad ng iba, parang wala na po tayong pinagkaiba sa mga taga-sanlibutan. Pero kung tayo po ay nananatiling kalmado at nagtitiwala sa ating Panginoon, ang ating pong buhay mismo yung magiging living testimony. At yung kapayapaan na meron tayo ay maaring maging dahilan para madala natin sila sa ating Panginoon. Kaya lagi po natin tandaan na yung mga bagyo o mga pagsubok ay siguradong darating at wala rin pong katiyakan yung bukas o yung hinaharap, pero ang sigurado po ay meron po tayong karamay sa pagharap ng mga pagsubok na ito at meron din tayong tunay na kapayapaan anumang unos yung ating kaharapin. Sabi pa na sa Philippians 4:6-7, Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So, di ba po hindi sinabi dyan na mawawala agad yung mga pagsubok o yung bagyo sa ating buhay, at hindi rin sinabi dyan na pagkagising natin bukas ay wala na tayong problema. Pero, ipinangako po ng Panginoon na habang nagngangalit ang bagyo, ang Diyos po mismo ang mag-iingat sa ating mga puso sa pamamagitan po ng kapayapaang hindi mauunawaan ng sanlibutan. Kaya nga, anuman pong bagyo ang kinakaharap natin ngayon, may problema man tayo sa pamilya, sa pera, at sa kung anumang mga bagay na nagbibigay po sa atin ng pangamba at takot para sa hinaharap, pakinggan po natin yung sinasabi ng Panginoon sa ating mga puso na yung sabi po dito sa yung sabi po dyan na peace be still. So kung gusto po natin na maramdaman o maranasan yung kapayapaan ni Kristo, yung sinabi nga na peace that passeth understanding, kailangan po natin na isuko sa Kanya yung lahat ng takot at pangamba natin. At anyayahan po natin ang ating Panginoon sa bangka na ating sinasakyan, dahil gaano man po kalakas ang bagyo, makakasiguro tayo na ang Panginoon po na siyang nagpakalma
ng dagat ay siya rin pong magpapakalma ng ating pusong nangangamba o nababagabag. Sabi nga dito na, peace is not found in knowing what tomorrow holds, but in knowing the one who holds tomorrow. So, nawa po ay, sa gabing ito ay hindi po manaig sa atin ang takot at pangamba, kundi yung kapayapaan po na hindi kayang ipaliwanag ni numan dito sa sanlibutan. So, muli po magandang gabi sa lahat at sumaatin po nawa ang kapayapaan ng ating